Itinanggi na ng NBI na sinamahan ng ilang operatiba nito si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado sa pagpunta sa isang kasino sa Pampanga. Aminado si Mercado na hindi alam ng mga otoridad ang lakad niya ng mamataan ni Senadora Nancy Binay sa Royce Hotel, ang N Casino, sa Clark noong Sabado. Iimbestigahan na ang kaso ng DOJ na nangangasiwa sa Witness Protection Program kung saan kabilang ngayon si Mercado. Sinailalim siya dito dahil sa umano'y banta sa kanyang buhay matapos isiwalat ang mga anomalya ng pamilya Binay sa Makati. Pero hindi kumbinsido rito ang pamilya Binay. If you remember nung huling Senate hearing, di ba, meron pa siyang statement na ang hirap ng buhay na nasa WPP kasi hindi ka makapaghanap buhay, yung galaw mo is constrained. The government is spending to protect him. Tapos anong ginagawa niya? Nagsasabong, nagkakasino. So doon nakikita ko anong klaseng witness yung kinuha nila laban sa pamilya namin. Dumipensa naman si Mercado sa akusasyon ng mga Binay na nagkasino siya. Git niya kumain lang siya sa restaurant nito. Itinanggi rin niya na galing sa Liberal Party ang pondong ginamit niya sa pagsusugal base sa akusasyon ng mga Binay. Nagpunta ako pero pakita na mo kinasi kung saan niya ako nakita. Sa casino ba mismo? O kumakain sa restaurant dahil may ka-meeting ako. Alam mo, hotel and casino yun eh. Hindi naman ibig sabihin pag nagpunta ka sa isang hotel na may casino, andong ka na, di ba? Masarap siguro yung pagkain doon sa restaurant na yun. Pansit malamang. Pansit. Kagaya sa mga, di ba sa mga motel? Motel? Marami mga masasarap na mga crispy pata, mga pansit sa mga motel. Diyan sa King Arthur's, masarap ang pansit dyan. Mo alam yun. Ay, sabi kasi ng kaibigan ko. Si Mel. Masarap dyan. Si Mel ang nagsabi. Si Mel ang nagsabi. Anyway, at para pag-usapan ang issue yan, makakausap natin sa linya ng telepono si dating Justice Secretary Laila De Lima. Good morning po, Ma'am Laila. Good morning, Erwin and Martin. Morning po. Yes, ma'am. Ma'am, konting background lang po. Sa panahon niyo po sa DOJ, pinasok sa Witness Protection Program si dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Ano ang mga naging basihan ninyo sa pagtanggap sa kanya sa WPP, ma'am? Dahil nga po may investigasyon tungkol sa mga corruption sa Makati. No, against the former Vice President and against the Vice President and against the former Mayor of Makati. So, dumulog po siya, rinifer po siya actually ng Blue Ribbon Committee, yung subcommittee ng Blue Ribbon Committee na nag-imbestiga dun sa mga allegations na yon, the corruption charges, which include the parking building of Makati. So, rinifer po siya ng committee, so tinanggap po siya sa DOJ. Okay, Attorney De Lima, ano po ang mga protocol sa mga nasa ilalim po ng WPP, ma'am? Well, siyempre may mga regulasyon yan. Meron mo yan na pinipirmahan actually na undertaking, yung parang MOA. And of course, may mga certain privileges na binibigay sa kanila, particularly security protection, na-assign ho sila, na ina-assign ho sa kanila na mga security personnel. Ma'am, bilang mga witnesses ay they are WPP covered witnesses, but they are not prisoners, no? So pagkamat hindi sila prisoners, well, they are not prisoners. Ibig sabihin, we cannot prevent them from going to certain places for as long as they follow certain regulations. Okay. Pero ma'am, yung mga pagpunta po sa mga places like, yan nga po sinasabi, casino, may mga report pa na pupunta ng mga sabungan, okay lang ho ba yun? I mean, they're not prisoners nga. So, sasabihin ng witness, I want to gamble tomorrow. I wanna play. I wanna
watch Sabong tomorrow at Cockpit Arena. Can they do that, ma'am? Hindi po namin pinapayagan yon na may kasama na security personnel kapag pumupunta sa mga ganong Ayun. patakaran po yan. We discourage them from going to places like that. At kung pumupunta po sila sa mga ganong lugar, hindi ho namin dapat pinapasama ang mga security personnel because hindi po alinsunod yon sa mga policies ng WPP. So, very ironical po, madam. Kasi alam po natin lahat na humingi siya ng seguridad under the Correct. Witness Protection Program at pupunta siya sa isang lugar na matao tulad ng Sabungan. Di mo naman kilala lahat na nasa Sabungan at nalalagyan din sa bangid na alanganin ang buhay mo sa Sabungan kung sasakaling may gustong pumatay sa iyo. Yun po ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi namin pinapayagan ng samahan ng mga security na kapag nasa mga ganyang mga lugar. Nung nasa DOJ pa po ako, actually may report noon na nakita po si former Vice Mayor Mercado sa isang cockpit. Siyempre, pina-explain po namin siya. At ayon sa kanya, nasa cockpit siya upang kausapin na ang isang tao doon tungkol sa business nila. So, hindi daw po siya pumunta doon para magsabong. Sabi niya, ito purely business meeting lang at di siya nagsabong. At pinalaanan ho namin siya noon na di namin papayagan di namin pinapayagan ng pagsasabong ng witness na may kasamang bantay ng WPP. So we reminded him about that. Sinabi namin na hindi naman gagawin na magsabong o magsugal habang nasa ilalim siya ng WPP. Yung latest reported po yan, yung sa casino, hindi ko alam kung kung totoo yan. And then number two, hindi ko po alam kung ano ang ginagawa niya dyan sa lugar na yan. Siguro mas maganda kung tanungin siya at ipa-explain siya to hear his side. Paano, ma'am, kung patuloy ang paglabag sa mga ganitong mga panuntunan, may mga panuntunan po ang Department of Justice and WPP para sa isang testigo, pero patuloy pong nilalabag ito at magpapalusot na may meeting, masarap ang pagkain, may kesyo ganito, may kesyo ganon. Meron po bang limitations na yan na after so many reports na may violations doon sa protocol or mga alituntunin, ay pwede nang ilaglag na siya ng DOJ, sabihin, bahala ka na, total, matigas ang ulo mo, lagi mong gustong kumain sa casino, lagi kang may meeting sa mga sabungan, bahala ka na sa buhay mo. Meron po bang ganon? Meron po bang warning na makailang beses na warning, attorney, ma'am? Opo, may mga options po yan. Ang WPP may options po sa mga lumalabag sa mga patakaran. Siyempre, pag first offense, remind, second offense, medyo babawasan ang mga ang privileges. And iba-iba ho. Depende po yan sa nature of the supposed violations. And it remains the discretion of the WPP, particularly the Secretary of Justice, who is the chief implementer. So kung repeated na po ang mga violations at major yung mga violations, then isa rin pong isang possible action is termination of the WPP coverage. Attorney De Lima, maiba ho tayo, ma'am, no? Sinabi nitong weekend ni Davao City Mayor Duterte na tinimbrihan niya kayo noon pa na talamak ang droga sa Bilibid, pero binaliwala niyo lang daw siya. Ano po ang reaksyon niyo dito, ma'am? Hindi ko po yan natatandaan na minsan niya akong kinausap tungkol dyan. Matagal ko na po yan hindi nakausap. The last time na nakausap ko po yan, hindi po ako nagkakamali. Nasa CHR pa po ako nung nag-conduct po kami ng public inquiry dun sa Davao Death Squad. Dahil nga po pinatawag ko yan, sinabi na ho namin si Mayor noon. That's the last time sa pagkakaalam ko, pagkakaalala ko na nakausap ko. Nakausap ko siya. Never ko na ho siya nakausap o nakita o nakausap man lang kahit sa telepono. So hindi ko po alam kung ano yung sinasabi niya. Tapos yung sinasabi niya na mabagal yung naging aksyon ko. Okay, first, sinasabi ko nga ho na hindi po niya ako kinausap. Wala po siyang sinasabi dahil hindi ko nga po siya
nakakausap. Until now, hindi ko na ho siya nakakausap. Pangalawa, yung na-explain ko na ho ito ng madalas na it took a little bit of time bago ko namin finally launch o in-implement yung aming operation nung December 15, 2014, yung pag-grade namin. It took several months yung preparations tungkol dyan kasi kinuha ko na muna lahat ng mga dapat kunin na information, intel information or otherwise, from the various relevant agencies, from PIDEA, from PNP, from NBI, kahit nga ho from ISA, from PAOK, at in-involve ko po sila sa interagency planning nung ano ang dapat gagawin. Nag-brainstorming ho kami dyan na about what to do. Linano ho namin yan. First, nag-share ng information. Pangalawa, nag-usap tungkol doon. So ano ang pinaka-maganda nating gawin in light of all this information about yung mga operation ng mga drug convicts na yan sa loob ng Bilibid. Ano ba ang mga dapat gawin? May mga options kami noon. May several plans na pinag-usapan. Finally, we agreed na yung raid na yon ang pinakamagandang dapat gawin. So, trinabaho ho namin yon. So, nagtataka ako bakit paulit-ulit niya akong sinasabi na wala akong ginawa. Na first time na akong may ginawa. Matagal na ho ata yung sitwasyon na yan. Pero first time ho tayo, at least meron po tayong ginawa. So, I'm denying na kinausap niya ako tungkol dyan. Nag-umpisa yan dun sa mga intel information na by piecemeal ay nakarating po sa akin from various relevant agencies. Attorney Laila De Lima, ma'am, pang huling katanungan na lamang. Nung kayo ho ay Justice Secretary, marami po kayong sinampang mga kaso laban po dito sa mga smuggler, ma'am. Ano po? Isa na nga po riyan itong kay David Bangayan na alias David Tan. Pero marami pala po, ma'am, David Tan. May tatlo yata ang David Tan na nag-operate sa custom. Isa yung sa bigas, isa po yung broker naman ng dalawang malalaki na grocery store na malapit sa palasyo, itong David Tan din na ito. So, sino ho kaya dito? Ito ho ba ang mga David Tan na ito? Parang iba-ibang tao ito, hindi ho kaya mahihirapan ika nga ang Department of Justice pag sampanan ng pag-usad na ng mga kaso na ito, ma'am? Or ito ang dahilan kaya kung bakit hindi umuusad ang kaso laban dito sa David Tan dahil tatlo ang David Tan po na mga smuggler, umano, ma'am? Nung time ko po, no, nung inumpisahan mo yung pag-investigate na yan sa rice smuggling, Opo. ang natukoy po nung investigation team ng NBI dyan ay yung Davidson Bangayan, Opo. alias David Tan. At na-confirm po kung sino yon. Na-confirm. May mga information and then binalidate nga po. So, yung mga several na David Tans na yan, at least as far as I know, nung nandun pa po ako, as far as the result of the investigation ng NBI would show, yung natukoy namin na Davidson Bangayan, alias David Tan, involved din sa smuggling. Kaya nga ho, kinasuhan yan. Alright. Although, hindi ko na ho alam kung ano yung naging status ng kaso. Now, in the course of the investigation by NBI, meron din talagang sumusulpot na mga ganong information about there seems to be several David Tan. So part of my instructions to NBI is that tingnan din yun, i-validate din yun, sino-sino pa ba yung mga sinasabing mga other David Tan equally involved, similarly involved in smuggling operations. As sabi ko, anuhin din, magkaroon din ng case build-up. Kung ma-confirm yun na meron pang mga ibang David Tan, ay imbestigahan din at kung may sapat na ebidensya, kasuhan din po. Pero wala na po akong feedback tungkol dyan. Dating Justice Secretary Laila De Lima, maraming salamat po, ma'am. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat din po. Have a good day. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.